You don't deserve to be a policeman. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. Pinapaparafin test si Jimboy. Sir, Nanundag nga. hindi Diba? po, wala po akong instruction na ganun, sir. Sino nag-order na iparafin test si Jimboy? Sino? Pinarafin test na si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi nyo pinaparafin test. Yun ang po pakisagot. Sino po may utos na iparafin test yung biktima? Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Ganito sa mga sinungaling. No. Alam ng mga pulis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit nyo po pinaparafin test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparafin test? Pakisagot lang po ng diretso, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin sa pag i-involve ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Pangalawa po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang No, trabaho po. I was informed, hindi po sila pinaparafin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparafin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parafin test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparafin test kayo. I talked to Colonel Umipig that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga pulis ng parafin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparafin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator on case na ipaparafin test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kaming nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair, Sen. Riza. Yung victim na parafin test, samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparafin test at tumanggi pa. Alam mo, Oh. Mr. Chair. Hipi, it shows na napakahina mong hipi. Involve yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Dapat parapintes sila, di ba? Yes, Your O Honor. hindi po sila parapintes. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasaan mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepintes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po hinasa. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hipi ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintes.
tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapin test, okay. Granting, patay na yun eh. Hindi nyo makahindi eh. Itong mga buhay na bumaril, hindi nyo pinaparapin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng police. Hindi kayang ipaparapin test yung tao niya. Captain Arabejo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. O Yes, bakit sir. hindi mo pinaparapin test? Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapin test. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapin test. Oh, Saka Mr. may intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung SOCO na iparapintes yung patay. Tapos, ito mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintes. Your Honor, we did not request the parapin test of the victim, Your Honor. Protocol na iparapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Asintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Ceramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing, nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang chief o police ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tamang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Sinabi mo na may order ka na ipaparapintes. Tapos sabi niya kanina, wala daw order. Sino nagsasabi ng totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor.
So narinig mo ang utos ni Hippie na ipa-rapid test? There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Pwede ba mabakapan who are those witnesses para Sir. ito-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Pertes, ang aking ako po, Your Honor. Saan na niya? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasa napuntas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Mundihar, Your Honor. Papuntahin dito. So both of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa nag-corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Type him in contempt para makulong. Nasaan yung Tayo dalawa? tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintes? Hindi po, Your Honor. Hindi mo. Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain na Arabejo po. So hindi hindi niya narinig. Ha? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes, So dalawa sila ngayon ang ipapakontempt natin kapag mag-corroborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction? Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba at matagal-tagal kayo makukulong. So, So wala po akong na-receive po. okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandun ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Lumiping. Your Honor, may binabanggit pa si Joselito Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung paraffin test. So pareho po yung Opo. alam nyong tamang gawin sa sinabi Yes po, ni Colonel pero po Umipig. sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng ng madaling araw ng August 3 na. Possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na nakapaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Opo. Jemboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi Teka ng SOCO. ma'am, Ilang days ba? Bago mawala yung... Sir, sa protocol po, sir, ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. nagsisinungaling na naman tong dalawa. Kanina, sandali lang, Mr. Chair. Kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nag-paraffin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya lapse na doon sa time na pinaparaffin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo, yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang 2 testigo na talagang pinagsabihan kayo na paraffin test. And alam nyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours ginigiba yung sinasabi mong after 1 day, mapabaliwala na o baka mag-negative na. Sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan.